Shopee! Isang araw na busy ako sa office, all focused sa semestral accomplishment report nang biglang nag-cha-ching ang phone ko. Alam niyo yung notification ng Shopee kapag may order? Biglang napatayo ang boss ko. Nagulat na lang ako, nasa cubicle ko na siya. Sinigawan ako. Ang ingay naman ng phone mo! Hindi pa siya nakontento, nag-PM pa siya sa GC. So ayun, may solsolero pang isa at next thing I know, pinagtulungan na akong pagalitan ng dalawang boss. Pinagbantaan pa ako na isusumbong daw ako sa HR for online shopping during office hours. Nagulantang talaga ako. Hindi naman ako nagsha-Shopee habang work hours. Siya nga itong panay Shopee delivery sa office, iniutos pa sa tagalinis na mag-pick up sa lobby. Mas maingay pa nga ang kabilang side, malalakas ang boses at nagkakantahan pa sila. Pero bakit ako ang sininggle out at sinigawan nang dahil lang sa isang Shopee notification? Matagal kong dinamdam yun. Hindi ko talaga deserve yun. Ang unfair. Hanggang ngayon, pinagtatawanan pa rin ako ng mga ka-work ko kapag napupunta sa Shopee ang usapan. At hanggang ngayon, forever nakasilent na ang phone ko, kahit nasa bahay o nasa labas. Pero alam nyo, that incident opened my mind. Paano kung hindi na lang ako bumibili sa Shopee? Paano kung nagbebenta na rin ako? Doon nagsimula ang maliit na idea, magbenta ng garden supplies online para sa mga gustong magtanim kahit busy at stressed sa city life. Pag-uwi ko ng bahay, nag-post ako ng mga basic na kailangan ng plant lovers. Vermicast, coco peat, pumice, soil mixes. Unti-unti may mga nag-order. Hanggang sa nagulat na lang ako. Dumami na ang aming products at umabot na sa over 100,000 a year ang kita sa Shopee store namin. Hindi pa kasama dito ang sales sa Lazada, TikTok at direct orders sa FB page. Hindi man instant success, pero isang simpleng idea lang pala ang kailangan para magsimula. 5 years later, tuloy-tuloy pa rin kaming tumutulong sa mga plantitos, plantitas, for moms at resellers na gustong mag-relax at